Magandang umaga po sa lahat. Kumusta naman ang gising ninyo ngayong umaga? Okay naman. Okay naman. Sa ngayong panahon ay hindi natin maiwasang mag-alala sa maraming bagay. Kasi yung takbo ng panahon ay paiba-iba. May panahon tag-init, may panahon naman lakas ng ulan, tapos ipabalita may pressure, may bagyong parating, tapos kung ano-ano pang mga kaguluhan ang nababalitaan natin. Ayun, may kumakalat na naman ang bagong sakit na pinapangbahala naman maging pandemic. So, di ba parang nakakabahala ng mabuhay. Ang nais ipabatid sa atin ng Diyos ay gaano ba natin siya kakilala. Kaya ganun din ang tanong niya sa kanyang mga alagad. Sino ba ako ayon sa sabi ng mga tao? Kaya marami silang sinagot. Isa ng propeta, ang sabi nila ay si Juan Bautista. Sabi naman ng iba, Elias kayo. At ang sabi naman ay isang propeta. So ayon yung sasabi ng mga tao sa paligid niya. Ngunit ang pahayag ni Pedro, nung tinanong ni Kristo, sino ba ako ayon sa inyong kaunawaan? Ang sabi ni Pedro ay, kayo ang Kristo. Tuloy ni Pedro. So yung pagkakilala sa Diyos ay napakahalagang aspeto yan sa ating pananampalataya. Sapagkat, marami tayong nalalaman tungkol sa Diyos. Kasi ito'y nababase doon sa mga tinuturo sa atin, mga nababasa natin, kahit sa social media. Kaya kung tatanungin natin lahat ng tao kung sino si Kristo, lahat ng mananampalataya ay makakasagot na si Kristo ang Diyos. Ngunit sa pangsarili at personal na panawaan, ano ba yung Diyos sa buhay natin? Sapagkat kung paano mo naunawaan ang Diyos, ganun din ang mararamdaman mo sa iyong pananampalataya. Kaya nga kung ang Diyos ay bahagi ng buhay mo, ay magiging bahagi siya ng araw-araw mong gawain. Pero kung ang Diyos ay nakikita mo lang bilang isang Diyos, Diyos na makapangyarihan at Diyos para sa lahat, ay maaaring hindi magiging bahagi ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Amen. Alam niyo kung bakit? Naniniwala tayong may Diyos. Kaya pag tinanong tayo may Diyos, mayroon Diyos tayong pinaniniwalaan. Ngunit ang paglilingkod at pananampalataya natin ay ganun ba kalalim sapagkat araw-araw ba natin isinasabuhay yung ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagnilayan natin ang mga bagay na ito sapagkat ito'y sumasalamin sa malalim nating pag-unawa at pananampalataya. Sino ba dito yung madalas nagdadasal? Ano mapagiging lang? Kailan ba natin tinatawag lang ang Diyos? Sa medyo nakaka-nervyos na pang Panginoon, bagay. Pero pag okay lang, wala. Pag ayos lang, ay parang wala lang sa akin yung Diyos. Minsan hindi natin maisip yung Panginoon. Kaya minsan hindi natin nakakaisip magsimba. Hindi tayo nakakaisip na sa araw nito kailangan natin sa prioritas. May pag-unawa tayo bilang Kristiyano para sa Diyos. Pero yung malalim na pagkakaintindi
sa kalooban ng Diyos, minsan doon tayo mahina. Kaya nga, sa bawat pangyayari sa buhay natin, minsan dinatanong natin ang Diyos, Panginoon, bakit ganito? Panginoon, bakit ganito? At higit sa lahat sa paglilingkod, hindi natin na ibibigay yung 100% na paglilingkod sa Diyos na dapat para sa Kanya, sapagkat yung ating pagkaunawa ay malayo doon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga si Pedro, mayroon siyang pagkakakilanlan. Kaya nga sa pagpapahayag na sinasabi niya, ikaw yung Kristo. At tama yun, sabi ni Kristo, kaya huwag mo dapat ipag-ingay. Kaya sinabi at ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano sa kanyang pagparito sa daigdig nito sapagkat nakikita niya na tama naman yung pinapahayag ni Pedro. Pero yung kanyang kalooban ng pagkaunawa, hindi ganun kalalim. Kaya nga nung sinabi ni Pedro na hindi man pwedeng mangyari yun, hindi pwede. Ngunit ang paliwanag ni Kristo, umalis ka sa Satanas sapagkat ang isip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Bakit may ganun pangyayari mga kapatid? Gayon ang kanyang mga apostol, ang kanyang mga alagad ay laging nasa kanya. Sapagkat ang nakikita lamang ni Pedro sa kanyang paniniwala ay ang kanyang sariling opinyon at pananaw. Hindi niya nakikita kung ano ba talaga yung kalooban ng Diyos. Kaya sa pagpapaalala sa atin ngayon ng Panginoon, mga kapatid, mayroon tayong kanya-kanyang pag-unawa pagdating doon sa pag-unawa tungkol sa Diyos. Pero napakahalaga yung palalim na pananaw para sa Panginoon upang maintindihan natin mabuti ano ba talaga ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga nung sinabi ni Kristo kay Pedro, hindi naintindihan ni Pedro yung katotohanan at kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang mensahe ng Diyos sa buhay natin minsan malalim, mahirap unawain, mahirap intindihin. Ngunit ang mahalaga, magtiwala tayo sa Diyos. Sapagkat ang karunungan ang magbubukas sa atin ng isang pananampalataya. Ngunit ang tiwala sa Diyos ang siyang magpapalalim sa ating pananampalataya. Kaya anumang estado sa buhay natin at pinagdaraanan natin ngayon, dapat unang-una maiintindihan natin ang Diyos sa bawat pagkakataon sa buhay natin. Kadalasan kasi, yung ating pagkaunawa at pananampalataya sa Diyos ay nakakabase lamang doon sa mga patuloy na mga nangyayari sa buhay natin. Kaya nga, ang paningin lagi natin sa Panginoon is a provider. Sino dito hindi pa nagawang humiling sa Diyos? Di ba lahat tayo? Sa bawat panalangin na ating ginagawa, lagi tayo may hinihingi sa Diyos. Nakapagdasal na ba tayo na walang hinihingi kundi nagpapasalamat lang? Wala, kadalasan mayroon tayong hinihingi. Pero hindi minsan nahihirapan tayo magbigay para sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang papaunawa sa atin ng Diyos na sinasabi ni Kristo na napakahalaga ang presensya ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ay magbukas ang ating kaisipan upang ipaunawa sa atin na napakahalaga ang Diyos sapagkat nasa Kanya ang buhay. Kaya sa ating pananampalataya, dapat sundin natin ang Diyos ng may buong puso at katapangan. Kadalasan kasi ang nagiging number 1 na kaagaw ng Diyos sa buhay natin ay ang mga material na bagay. Amen? Amen. Minsan, hindi tayo, ang lagi natin ginagawang rason ay kaya hindi tayo makapagsimba dahil kailangan natin maghanap buhay. Amen. Hindi tayo makapaglingkod sa Diyos dahil kailangan natin unahin ang hanap buhay. Hindi tayo makapagbigay ng para sa Kanya sapagkat kailangan natin unahin yung ating mga sarili.
Kaya kadalasan nagiging second priority yung Diyos at nagiging priority yung ating mga sarili. Kailangan natin kumita. Saka na yung pagsimba kasi sayang yung kita sa oras na ito. Kailangan ko magbuhay kasi kailangan mo may makakain sa lamang yung pagsimba. Minsan sinasabi natin, pwede naman magdasal kahit saan. Tama. Wala naman yung mali. Pero yung tandaan ko natin, yung panalangin at dasal ay hindi sapat yun upang alalahanin ng Diyos. Sapagkat may itinalaga si Kristo sa mundong ito na tamang paraan ng pagsamba, pag-alala sa Kanya at pagpapasalamat at higit sa lahat, panalangin pagsamba. Ano po, kasi kung tayo nananalangin lang tayo. Pero iba po yung pagsamba. May itinalaga si Kristo, ito yung banal na hapunan. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na ibinubuhos ko para sa inyo. Inuminin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. At iyon ang banal na misa. Kaya hindi sapat at ganap ang panalangin lamang kung wala tayo sa banal na Eucharistia. Kaya mga kapatid, ito yung sabi sa aking Ebanghelyo na sinasabi ng ating Panginoon, ano ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas nito ay kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas na matitili kanyang buhay? So what is the essence of ikaw ang may-ari ng buong sanlibutan? Pagkatapos mong makuha ang buong sanlibutan, mamamatay ka naman. Nakuha mo yung gusto mong kayamanan. Pero pagkatapos nun, mamamatay ka naman. Ang tunay na kiginhawaan ay ang kaginhawaang mula sa Diyos. Sapagkat alin mo yung maraming kayamanan. Dahil sa sobrang mong sipag, hanap buhay, yumaman ka. Pero ang kapalit ay puro sakit naman. So sabi ni Kristo, anin mo yung kayamanan mo kung hindi mo naman ma-enjoy? Anin mo yung kayamanan mo na equivalent ng buong daigdig? Yung bagang ikaw na yung may-ari ng buong mundo. So saanin mo yun? Kung mamamatay ka rin lang naman lang. So paano mo ma-enjoy? Kaya nga, paalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, yumaman ka pero maibabayad ba yung kayamanan mo para ibalik sa iyo yung buhay mo? O pahabain pa ng Diyos ang buhay mo? Kaya sa paalala sa umagang ito, ay mas bigyan natin pansin yung buhay mismo natin. At ito'y huwag natin kalimutan na ito'y mula sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang sabi ngayon ng ating Panginoon, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang sinumangahiyang kumilala sa akin at sa aking masalita sa harapan ng lahat ito'y na makasalanan ay hindi tapat sa Diyos, ikakaya siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama kasama ang mga anghel. Sa mga ganitong bagay na pinahayag ni Kristo, pinaalala sa ating lahat na huwag natin ipagpapalit ang Diyos sa mga material na bagay. Na minsan, dahil sa pagnanais at pag-asam sa mga material na bagay, gumagawa pa ng masama, ng daraya. Sa gustong makalamang sa iba, gumagawa pa ng masama. Gumagawa pa ng kasinungalingan. Gumagawa ng hindi mabubuting bagay. Mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito.
Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit iyon. Maliwanag ngayon na inihayag sa atin ng Diyos na ang tunay na buhay ay nandun sa Kanya. Ang tunay na buhay, ang tunay na kalakasan ng buhay ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon at hindi sa mga material na bagay. Sapagkat kung ang yaman sa mundong ito ay nakapagbibigay pa ng tunay na buhay sa tao, hindi sana wala na sanang mayamang namamatay. Amen. Amen. Tandaan ninyo mga kapatid, ito yung dapat nating unawain. Kahit gaano kayaman yung tao na mamatay pa rin. Amen. Amen. Kaya dapat habang tayo nandito sa mundo ito, i-enjoy natin ang buhay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At mai-enjoy lamang natin ang buhay kung kasama natin ang Panginoon. Magiging lubos lamang ang enjoyment natin sa buhay kung lubos natin na uunawaan ang Kanyang kalooban. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kayong narinito kasama ako, kayo yung magkakaroon ng buhay. Kasi pag sinabing buhay, hindi lang kasi ang material na bagay. Kasi may mga tao talagang buhay nga, humihinga, pero parang patay naman yung sarili dahil sa napakaraming problema. Isipin ninyo, ano yung masarap na pakiramdam? Yung maraming problema o yung walang problema? Diba? Sarap mabuhay mag-isip sa mga wala kang masyadong isipin. Na kahit may problema ka, kaya-kaya namang gawa ng paraan dahil mayroong solusyon. Kahit maraming mga material na bagay na wala sa iyo, diba? Sarap sa pakiramdam na masaya ka pa rin. Kasi alam mo, kontento ka sa lahat ng bagay dahil mayroong Diyos na magbibigay sa iyo. Masarap pa rin mabuhay na walang sakit. Amen. Kaya huwag ninyong hayaan magkakasakit na kayo na sobrang hanap buhay. Kasi pati yung araw na kung kailan dapat kayo magpapahinga, nagtatrabaho pa rin. Tapos pag nagkasakit, sisihin yung Diyos. Kupo, Lord, bakit naman ako yung may sakit? Sinisisi yung Diyos sa sakit. Yung Diyos ba gumagawa ng sakit? Kundi yung kapatid tayo mismo. Sapagkat inaabuso natin yung ating mga sarili. Kaya nga sabi ng Panginoon, labis na nag-iisip para iligtas yung kanyang sarili, para bigyang buhay ang kanyang sarili, siya tuloy ang nawala. Ngunit ang nag-iisip na may pananampalataya sa Diyos, siya ang magkakaroon ng buhay sapagkat the more na marami kang iniisip, the more na nag-o-overtake ka, the more kang mai-stress. At kapag stress ka, ano sunod sa stress? Ha? Stroke ka ka, di mo lang high blood muna. May stroke ka na. Sobra ka ng stress, nahina na yung system mo, na-high blood ka na, stroke. Buti kung mild stroke lang, hindi mo malalang stroke. Diba? Kaya mga kapatid, huwag natin hayaan yung ating sarili magkasakit na lamang dahil sa labis na nagkakatrabaho. Ni minsan, hindi na nga natin magawang mag-enjoy. Ni minsan, hindi na nga natin magawang i-relax yung ating sarili dahil iniisip na lang natin, trabaho, paano kumita, paano magpayaman sa sarili. Ito ngayon ang pinapaliwanag sa atin ng Diyos. Ang tunay na kayamanan ay ang buhay na masaya ka. Ang tunay na kayamanan ay ang buhay na wala kang masyadong pinakaiisip. Mga kapatid, hindi naman nawawala yung problema kasi yung problema bahagi yan ng buhay ng tao. Dahil ang tao ay nilikha ng Diyos na hindi perfecto. Kawagis nga tayo ng Diyos pero hindi tayo katulad niya na perfecto. Tayo ay maraming kahinaan at dahil sa kahinaan na yon, nagkakaroon ng problema.
Pero iba talaga kung may Diyos kang kasama sapagkat ang bawat problema palaging mayroong okay, matangay. Laging maraming solusyon. At yun ay dapat ninyong paniwalaan. Kaya mga kapatid, huwag tayong madamot maglaan ng panahon para sa Kanya. Upang masigit na maunawaan ng Diyos o maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, minsan yung pag-iisip natin hindi na pag-iisip ng Diyos. Kaya nga maliwanag na inayang ni Kristo kay Pedro, yung pag-iisip mo hindi na sa Diyos, kundi sa tao na lang. Kaya umalis ka, Satanas. Kaya nga minsan sa labis nating pag-iisip at pagkabahala sa maraming bagay, kaya tuloy minsan ang tao ay nakakagawa na ng kasalanan. Amen. Dahil sa gustong kumita ng malaki, ng luluko na, sa kagustuhan kumita ng mabilis at malaki, na-scam na tuloy. Sa sige na ng ko po, ba't ako na-scam? Kaya kasi yung pinapairal natin, kaisipan na lang natin mismo. Kaya minsan, yung kaisipan natin, hindi na kaisipan ng Diyos, kundi kaisipan natin sa Kanya sapagkat wala na sa atin yung pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos. Bagamat nauunawaan natin kung sino ang Diyos, ngunit ang ating pananampalataya ay hindi na ganun kalalim sapagkat wala tayong kaisipan na ayon sa kalooban ni Kristo. Ang nais lamang ng Diyos ay pagiging masaya at araw-araw. Ngunit ang ating isip, hindi man ganun, Lord. Gusto ko yung ganitong mga bagay, gusto ko yung ganito, yung ganito. Na minsan hindi natin iniisip na yung mga hinihiling at gusto natin sa buhay ay ikatapahamak mismo sa ating mga sarili. Amen. Kaya minsan, kahit nahihirapan na, sige pa rin. Naalam namang ayaw ng Diyos. Kaya tuloy, kadalasan sa mga tao kulang sa pananampalataya at pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sila yung mga tao nakakagawa ng kasalanan. Amen. Kaya tuloy, ang ikakasaya ng iba, ikakahiblag mo na. Amen. Ang success ng iba, nagiging sanhi pa ng inggit mo at stress sa buhay. Dahil sa halip na ma-appreciate mo yung biyaya ng Diyos na ginawa niya sa iba, mas lalong, hindi. Kaya doon nagsisimula ang siraan, dismisan, ilaan pababa. Kasi ang isip ay hindi na sa Diyos, kundi kay Satanas na. Alam mo yung mga taong puspos ng karunungan ng Panginoon. Ganito lang yung mga kapatid. Kapag na-appreciate mo yung success ng iba, ibig sabihin na doon sa iyo yung kaisipan ng Panginoon. Sapagkat ang nakikita mo sa success ng iba, blessing yun ni Lord. Ay, salamat, may taong binigay si Lord, kaya may taong kumanda ang buhay. Ay, salamat, binigay siya ni Lord kasi nakabili siya ng TV. Pero kung wala kaisipan sa iyo ng Diyos, sasabihin mo, saan naman kaya yun ang utang? Medyo nakabili na naman ng TV. Utang na lang. Wala naman yun, ba't may bago na naman ng bread? Naku, inutangan naman yung gusto mong bayo. Parang iba yung paligid na gano'n. Pero kung masaya yung kaisipan ng Diyos, makikita mo yung success ng iba, na ito yung place ng Panginoon. So ano yung impact doon sa iyong sarili? Makikita mo ngayon na, dapat ay magiging malalim din yung ating pananampalataya upang ibigay din ang Panginoon. Kaya sa mga ganitong bagay, pinapakita sa atin ng Diyos na dapat tingnan mo ang iyong sariling pananampalataya upang maunawaan mo
ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya ka sa iba't ibang pananaw natin sa Diyos, nasa sa atin yun kung ano kalalim ang ating pag-unawa at pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento at karanasan sa buhay na siya dapat ang magpapahayag ng kanyang pananampalataya. Sapagkat sa hirap at ginhawa ng buhay, dapat ikaw mismo ang makapagpapahayag ng iyong pananampalataya upang sa gayon, makikita mo ang tunay na biyaya ng Diyos sa buhay mismo. Amen. Dahil kung ang nakikita mo lang ang iyong ibang tao, tapos yung hindi mo nakikita ang iyong sarili kung paano ka biniblis ni Lord. So, ibig sabihin, mayroong mali sa iyong pag-unawa at pananampalataya. Kasi mga kapatid, ganun kadalas ng tao. Kadalasan yung nakikita niya yung buhay ng iba, pero hindi niya nakikita yung kanyang sarili. Kaya minsan, yung mga blessings ni Lord, hindi niya mismo na-appreciate. Kahit sa paglilingkod, minsan ang nakikita lang natin ay yung kung ano yung mayroon sa iba. Pero hindi natin nakikita kung gaano tayo binibless ni Lord sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya mismo sa ating pananampalataya, nagkaroon din tayo ng pagkalito. Iba pala dito. Kung doon ako, malipat ako sa iba kasi may pakain. May pakain blessings doon. Ibang blessings yung nakikita mo sa iyong pananampalataya. Kaya dapat mga kapatid, laliman natin ang ating pag-unawa sapagkat we are already blessed according to our perception sa Diyos. Dahil hindi lang naman material na bagay ang blessings ni Lord. Marami. Kaya nga, tayo mismo ang dapat magpalalim ng ating pananampalataya upang makita natin na blessed din pala tayo katulad ng iba. Kaya patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong manambahan, patuloy tayong mananampalataya upang mas maunawaan natin yung ating identity bilang mananampalataya upang hindi tayo palipat-lipat ng bago upang kayo ating pananampalataya. Kaya tayo mismo sa ating sarili, yung sinampalataya na natin, hindi natin din maintindihan. Kaya sipagan natin ang paglilingkod sa Diyos upang maturuan tayo ng Panginoon, maunawaan ang ating pananampalataya at paglilingkod para sa Kanya. Sa pangalan naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa sumasampalataya. Tayo lahat, sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga Panginoon. Nalumikha ng lahat at ang lahat ng nagigita ng hinihingi. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoon Kristo. Bugtong na ang Diyos na sa mga malupahan simula pa na. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Hindi na iniilikha isa sa pagka-Diyos sa Ama. Sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan. Inanaw siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng may alagyan ng tao. Ipinako sa krus sa nahalang sa atin ng panahon ni Pontius Pilato. Nagpakasakit na Namatay at ibinigay, at humiling buhay sa ikatlong araw sa pagtuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalulog sa kanan ng Ama, at muling darating ang malalahati, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kambayan niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nabubuhat sa lawa. Sinasabay siya at niluwalhati kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, na nananalig sa Diyos ng isa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagkakatawad ng mga kasalanan, at iniinda natin ang ipagpatuloy ng mananatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng Maria. Sa bawat panalangin ng
atin pong itutugon. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami pasanin ang aming krus. Atin pong ulitin. Naway tuwin ang pahalagahan ng pamilyang Kristiyano ang kaloob na buhay at patulayan ang kanilang masuyong kalinga sa lahat ng kanilang kapamilya, lalo na sa mga bata, matatanda at may sakit. Manalangin tayo. Naway hindi panghinaan ng loob ang mga misyonero sa buong mundo dahil sa pagtatakwil at pag-uusig. Bagkus, puspusin nawa sila ng tiyaga at pananalig ng gaya ng kay Kristong lingkod ng Panginoon. Manalangin tayo. Nawa ang mga pinuno ng mga grupong relihiyoso at mga pangunahing pamayanang pansimbahan ay laging maging inspirasyon sa iba pang mga miyembro. Manalangin tayo. Nawa ang mga napilitang lumisan sa kanilang sariling bayan ay agading makabalik ng malayat na rangal sa kanilang katutubong lugar. Manalangin tayo. Upang tayong lahat ay matutong makinig sa panaghoy ng kalikasan at sa pagtangis ng lahat ng biktima ng mga trahedya sa kalikasan at hagupit ng pagbabago ng klima. At ng lahat ay matutuloy mga laga para sa daigdig ng kinalalagyan natin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami pasahin ang aming krus. Sa sangkatauhan ay pagkaloob ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Jeffrey Falcan, Lainey Perlas, Aljen Sarmiento, Jamaica de los Santos, Earl Dale Monroyo, Reggie J. Santos, Romulo Rey, Felicito Manalo, Rene Boy Rey, Joshua Ace Lara, Farah at Brian Daniel Soleta at sa kongregasyong ito. Dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami pasahin ang aming krus. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo, lalong-lalo na sina Jeronimo Frias, Miguel Kimora, Encarnacion Pegalan, Adelaido Pegalan, Belen Recto at Caril Villamay Encinas. Isinasamo namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami pasahin ang aming krus. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, lingapin ang iyong habag ang lahat ng nagdurusa, lalo na ang mga nagdurusa alang-alang sa pananampalataya. Ipagkaloob mo sa kanila at sa amin ang kasiyahan ng iyong mapagligtas na presensya, ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen.